Good morning po sa lahat. Magandang umaga at magandang buhay. Bagamat maraming mga challenges sa buhay, maganda pa rin ang buhay at masarap pa rin mabuhay. At salamat sa Panginoon sa panibagong buhay at kalakasan na patuloy niya ipinagkakaloob sa atin. Buhay na may lakas, kalakasan, no? Hindi buhay na buhay ka nga, wala ka naman lakas. Lagi ko sinasabi yan dahil gusto ko ma-realize ng bawat isa na ang buhay, masarap mabuhay, pero mas masarap mabuhay nang mayroong kalakasan, mayroong kapayapaan sa harap ng ating Panginoon. At sa umaga pong ito ay pag-uusapan po natin ay ang Mark chapter 8 verse 27 hanggang 30. 30 ba? Hanggang basta doon tayo sa sa Mark chapter 8 mula sa verse 27. Ito po yung confession ni Peter sa ating Panginoon. At natutuwa po ako sa bawat isa at natutuwa ako lalo sa Panginoon dahil patuloy niya tayong binigbigyan ng buhay na may kalakasan upang matuto tayo sa ating buhay, magtagumpay tayo sa ating buhay at patuloy nating alamin, tuklasin ang mga bagay na tungkol sa ating Panginoon na magbibigay sa atin ng daan para lalo tayong ma-in love sa Panginoon at lumakad sa kanyang kalooban upang malaman din natin ang kanyang layunin at plano sa ating buhay. Pero bago po ang lahat, tayo po ay magsimula sa ating pananalangin. Tulog natin sa Panginoon ang gawain natin ito at tayo ay manalangin. Panginoon, Diyos namang makapangyarihan, maraming salamat sa umagang ito na binigyan mo po kami ng buhay na may kalakasan, buhay na iningatan mo sa buong magdamag. Salamat sa masarap na tulog, sa masarap na paghimlay. Salamat po Panginoon dahil hindi mo kami pinabayaan sa lahat ng hindi magagandang bagay na mangyayari. Salamat po sa pag-iingat mo sa amin sa lahat ng uri ng kasamaan, gawa ng kaaway, sa lahat ng kapahamakan at sa lahat ng sakit at karamdaman. Maraming salamat Panginoon dahil ikaw po ang patuloy na kumikilos at nag-iingat at nagtuturo sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen at Amen. Yan. Kahapon o kagabi po ay ang lakas ng ulan. Alam nyo ba na dito po sa loob, dito sa aming harapan, sa labas ng gate, hanggang tuhod agad yung tubig. Parang hindi ko naman narinig na umulan ng malakas, pero nang tignan ko yung labas ay hanggang tuhod na. Pero yung mga bata, gabi na yun ay nandun sa labas at nagkakatuwaan at naliligo at naglulublob sa baha. Salamat sa Panginoon dahil hindi naman sila nagkaroon ng sakit or yung tinatawag na, Craig? Leptopyrosis, no? Kasi alam nyo dito sa lugar namin, dating bukid dito, kaya marami pong dagang malalaki. Na noong maayos po ang kalsada ay nagtago ang mga daga sa mga ilalim ng drainage, sa mga ilalim ng lupa, at kahit sa mga sa ilalim ng mga bahay-bahay, sa sulok-sulok. Dito nga sa amin kaya laging nakasara ang pinto namin kasi pumapasok po yung daga, ang pusa dito sa likod yung pintuan dito sa may likod, sa may kusina. Kinukut-kut na, sinira na namin yun kinukut-kut ng daga kasi nga noon ay nakabukas lagi yung kasi para pumasok ang liwanag at yung hangin. Kaso noong magkaroon ng subdivision dito sa aming likod, yung Somerset, ay naglabasan na yung mga daga at saka yung baha ay lagi nang merong baha samantalang noon walang baha kami ay lumipat. Ang sarap tumira dito noon kasi kitang-kita mo yung
malawak na lugar kasi nga bukid. Sa likod namin talagang maraming natutuwa doon pag bumibisita sa amin. Doon agad ang gusto nilang puntahan kasi ang sarap tignan dahil ang lawak-lawak. Walang bahay. Merong bahay doon, iisa yung bahay ng caretaker. Ang mga daga ay nandun siguro sa mga lugar na yun at yung baha naiipon doon sa lugar na yun kasi mas mababa yun. Nung magkaroon ng Somerset ay binaha na kami at yung mga daga nagpapasukan na sa mga bahay kaya sinarado na namin yung pintuan doon para walang dagang papasok. One time na pumasok na dagang malaki dito, grabe ginulo lahat yung aming mga bagay-bagay dito sa loob ng bahay. Pati yung mga gamit namin, tumba-tumba. So hindi na kami makakapag-iwan ng pagkain doon sa lamesa. Hanggang ngayon hindi na kami nag-iiwan. Kasi nga may maliliit naman na daga na pumalit sa kanila. Pero salamat sa Panginoon dahil patuloy niyang inaayos hindi niya kami pinababayaang mabaha. Kung sakaling mabaha kami, ay meron po siyang pinoprovide ng mga taong tutulong naman sa amin kasi kami dalawa ni Pastor Greg ay may tanda na at hirap na kami maglimas. Ako nga sakit ng balakang ko buhat pa nung isang araw. Hindi ako makatayo ng diretso. Tutumba-tumba ako kasi malala yung aking yung aking tawag dito, yung vertigo ko at saka yung imbalance ko. Hindi ko alam kung paano yun aayusin. Pero sa umagang ito ay salamat sa Panginoon na meron po tayong pag-aaral. Alam niyo po kahapon, 5:00 ng hapon, ay nagkaroon po tayo ng Bible study rito dahil may grupo ng mga nagre-reels, no, na magkaroon kami ng Bible study at ako po ang nanguna nga. So kahapon po 5:00 ay nagkaroon po kami ng Bible study at salamat sa Panginoon kasi alam po ninyo yung mga nakisama doon ay galing sa iba't ibang lugar mula sa Mindanao hanggang sa Luzon at meron pang nasa abroad, no? Kaya salamat sa Panginoon, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil patuloy niyang kahit nasa bahay lang ako, patuloy niyang nagagamit ang aking boses, ang aking buhay sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon. At ngayon po na i-share na po ito sa lahat ng mga kaibigan ni Kim at sa mga kaibigan ng mga kaibigan niya. Salamat sa Panginoon. At ina-announce ko yun na nagpo-post po ako na kung meron pong Bible study sa oras na ganun. Kaya salamat sa Panginoon at ini-invite ko po kayong lahat ng mga kasama ko dito kasi lahat kayo in-invite ko. Yan. So nandun nga si Beng at saka si Sister Norma ng Living Witness. Andun nga nakasama ko po sa gawain na yan. Tara po, basahin mo natin ang sinasabi ng Mark chapter 8 mula sa verse 27. Ang sabi po dito, Jesus went out along with his disciples to the villages of Caesarea Philippi, and on the way he questioned his disciples, saying to them, "Who do people say that I am?" They told him, saying, "John the Baptist, and others say Elijah, but others one of the prophets." And he continued by questioning them, "But who do you say that I am?" Peter answered and said to him, "You are the Christ." And he warned them to tell no one about him. And he began to teach them that the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and the chief priests and the scribes, and be killed, and after 3 days rise again. And he was stating the matter plainly. And Peter took him aside and began to rebuke him. But turning around and seeing his disciples, he rebuked Peter and said, "Get behind me, Satan, for you are not setting your mind on God's interest, but man's." And he summoned the crowd
with his disciples and said to them, "If anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me." Andun na lang tayo hanggang 33 para mas maliwanag po at plain lang yung ating pag-usapan. 27 hanggang 33 ang ating pag-uusapan. So dito po ay sabing gano'n, si Jesus ay kasama ng kanyang mga disciples sa mga lugar o sa mga villages ng Caesarea Philippi. And on the way, he questioned his disciples, saying, tinanong ni Jesus ang kanyang mga disciple, ano ba ang tingin o ano ba ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? And sinabi, siya si John the Baptist, siya si Elijah, siya yung prophet. Pero ang tanong ulit ng Panginoon ay, ano ang sinasabi nyo tungkol sa akin? But who do you say that I am? So si Peter sumagot, sabi, you are the Christ. And he warned them to tell no one about him. Bakit kaya ang Panginoon noong sinabi ni Peter, alam niyo po yung sinabi ni Peter ay ano po yan, revelation po yan sa kanya, no? Yan po yung kapahayagan ng Diyos sa kanya. Kasi walang nakakaalam, walang nagsasabi sa kanya kung sino ang ating Panginoong Hesus. So nung sinabi ni Peter na you are the Christ, ay binalaan ng Panginoon si Peter na huwag ipagsasabi tungkol sa kanya. Huwag ipagsasabi. Walang dapat makaalam kung sino siya. So tingnan niyo po yung kapahayagan kay Peter. Tama, 'di ba? Pero hindi pa panahon para sabihin or malaman ng tao na ang ating Panginoon ay si Kristo. Ano ibang ibig sabihin ng Kristo? Kasi hindi pa naman namamatay ang Panginoon noon, Hindi pa siya nagdudusa. Kaya anong ibig sabihin ng Kristo? Ang ibig sabihin ng Kristo ay tagapagligtas, 'di ba? Messiah. Kaya sinabihan niya si Peter na huwag ipagsasabi na kung sino siya. And then tinuruan niya ang kanyang mga disciples, at ito po ang kanyang isinabi, pinahayag din sa mga disciple, na ang anak ng tao, sino yung anak ng tao? Siya, yung ating Panginoon. Ito pa ang isang dapat na malaman natin na nakakapitalize dahil sa ating Panginoon to. Kapag ang nakita ninyo sa Bible, lalo na sa Old Testament, kasi hindi pinapakilala doon ng ating Panginoong Hesus, kapag sinabi doon na angel of God, capitalize po yun. Ibig sabihin, ang Panginoong Hesus yun. Pero doon po kayo sa King James Version na tumingin, kasi sa NIV, lahat ng ay small letter. Kaya sa King James ay nakakapitalize yung mga about Jesus. Halimbawa, yung son, angel of God. Yan. Capitalize po yung angel. No? Ito, Son of Man. Nakakapitalize po siya dito sa NASB. Yan, sa NASB. Nakakapitalize po yung Son of Man. Ang ibig sabihin ay si Jesus po yan. Son of God. Kaya lang Son of Man kasi tao siya nung panahon na yan. Dahil ipinanganak siya ng isang tao, ay naging tao po siya. Kaya tawag niya noon sa kanya sarili ay Son of Man. No? Hindi po ito yung kagaya na ipinapangaral ng mga religious leader dyan na siya yung Son of Man. Ang Son of Man ay ang ating Panginoong Hesus. At ang sabi po niya dito, the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and the chief priests and the scribes and be killed. Ito po, sinabi niya na yung kanyang magiging kahihinatnan, no? Siya daw ay
magsasuffer ng maraming mahihirap, maraming mga bagay, magsasuffer. Tingnan niyo po, nagsasuffer naman po siya, di ba? Sa mga bagay-bagay na hindi siya pwedeng, ayaw siyang kilalanin. Binubos ka, or ano ba itong tinatawag? Binubos kasi maging ng kanyang mga kapatid, no? Kapatid niya sa laman. At maraming bagay na sinasabi sa kanya na parang tinutuya siya ng maraming ng maraming tao. Ay, good morning, Brother Efren, Sister Mercy, and Sister Norma Ligaspi. Good morning. Buti nandiyan ka. Sana lagi ka nandiyan, para nakakasama ka namin. And si Jesus ay nagsabi na marami siyang pagdadaanan na mahirap. At totoo naman po yun, nalaman natin, nabasa natin dito sa Bible, na ang dami-daming hirap ang kanyang pinagdaanan. Nandoon na siya ay pagsabihan ng masasama, na siya ay nireject siya, di ba? Bagamat nangangaral na siya, bagamat siya ay nagpapagaling at nagpapalayas ng mga demonyo, nireject pa rin siya at kung ano-ano sinasabi sa kanya. Sinasabihan pa siyang sa demonyo, di ba? So napakadami ng kanyang pinagdaanan dito sa atin. At ang masama po niyan ay ang mga elders at mga religious leaders pa ang nagpaplano pa na patayin siya. Alam niyo kung minsan kung bakit ganun? Dahil siguro ay na-insecure kasi itong mga itong mga religious leaders. Pero papatayin siya. Yun na yung nangyari doon sa krus ng Kalbaryo. Pinatay siya doon, kahit nga patay na siya, inulus pa siya ng sibat sa gilid, di ba? And alam niyo po, nasabi na po yan kung hindi si Isaiah, si David ang nagsabi na po niyan sa Old Testament, na siya ay uulusin ng sibat sa tagiliran. Very prophetic po lahat ang mga nangyari sa ating Panginoon. Dahil nasabi na po yan sa Old Testament pa lang. Si Isaiah at si David ay nagsabi ng mga kahihinatnan ng isang Mesaya, si Kristo. And be killed. Pero sabi niya dito, after 3 days, babangon ulit siya. Siya ay mabubuhay na muli. Tapos ito si Peter, nirebuke niya ang Panginoon. Nakakatawa naman. Nirebuke niya ang Panginoon doon sa sinabi, 3 days, after 3 days. Nagkaroon siya ng revelation doon sa kung sino ang ating Panginoon, pero wala siyang revelation kung bakit after 3 days ay mabubuhay na muli ang ating Panginoon, kaya nirebuke niya. Pero nang makita ng Panginoon na nandoon yung mga disciples niya, nirebuke niya si Peter. Anong sabi ni Peter? Get behind me, Satan, for you are not setting your mind on God's interest but man's. Si Peter nagpasikat na ito yung kanyang kahihinatnan. Pero hindi niya alam kung ano ang plano ng Diyos, kung ano ang gagawin ng Diyos, kung ano ang mission ng ating Panginoon dito sa mundo. Kaya sabi sa mga sinabi ni Pedro, yung nirebuke niya ang Panginoon, siguro sinabi ni Pedro na huwag mo sabihin niya ganyan, hindi totoo yan. Nakita natin yung hinuhugasan yung kanyang paa, sabing ganun ni Pedro sa ating Panginoon, hindi pwede. Ayaw niya magpahugas ng paa kasi siyempre na naliitan siya sa sarili niya para hugasan ng isang mentor, no? Pero sabi ng Panginoon, pag hindi kita hinugasan ng paa, wala kang karapatan sa kaharian ng Diyos. Natakot siya. Pero dito, sinabi na naman niya, nirebuke na naman niya ang Panginoon dito. Sabi nga ng Panginoon, get behind me, Satan. Alam niyo, lahat ng plano ng Diyos, na gustong ituward o pigilan ni Satan, lahat ng yan ay galing kay Satan yan.
At sinasabi ko nga sa inyo na, ang sabi nga rito ng Panginoon, for you are not setting your mind on God's interest but man's. Kasi hindi naman ganun ang plano ng Diyos na si Jesus ay hindi mamatay, si Jesus ay hindi mabuhay ng pangatlong araw. Plano na ng Diyos yan eh. Yan na yung kahihinatnan na ating Panginoon. Dahil kung hindi, ay nako, wala tayong kaligtasan na matatamo. Wala po yung wala pong maibibigay na kaligtasan, magagawang kaligtasan para sa atin. Dahil kung ang interest lang natin ay nakaset doon sa interest ng mga tao, kagaya ni Pedro, no? Yung kanyang isip ay nandun lang sa kaisipan ng mga tao, ay hindi mangyayari yung plano ng Panginoon. Sa ating buhay, sinasabi ko nga po, sa ating buhay, noong pumunta rito ang Panginoon at siya ay patayin, naghirap at siyempre pinatay, ay may plano na ang Diyos, planado na yun, no? At siya ay muling nabuhay pagkaraan ng 3 araw, planado na po yun. Hindi na po yun mawawala o hindi na po yun hindi magaganap. Magaganap po yun. Kasi nasabi na po yan sa aklat ni Isaiah, sa aklat ni David, at nandun na po yan sa from Genesis to Malachi, basahin niyo po yan. From Genesis to Revelation nga, mababasa nyo na yung ng Panginoon, yung paghihirap ng Panginoon at ano ang kinahinatnan ng ating Panginoon. Alam po ba ninyo na lahat ng plano ng Diyos, palagi ko pong sinasabi yan, para maliwanagan po ang bawat isa sa atin, na ang plano ng Diyos sa buhay natin ay nakaplano na long ago. Yung hindi pa tayo pinapanganak, sabi nga ni Pablo, ay before the foundation of the world. Anong ibig sabihin? Wala pa ang mundo, nakita na tayo ng Panginoon. Alam nyo ba? Basahin nyo ulit yung excuse me, yung Proverbs chapter 8. Dun sa bandang huli, nakita na tayo ng Panginoon. At nagagalak ang Panginoon na nakita niya tayo. Pero inyo yun, nagagalak ang Panginoon na makita tayo at willing na willing siyang iligtas po tayo. Kaya nga meron tayong look unto Jesus the author and the finisher of our faith. Kasi nakita na tayo ang tinitignan ng Panginoon. Sino yung tayo? Tayo na tapat na taga-sunod ng ating Panginoon. Tayong tapat na alagad ng Diyos. Hindi ko sinasabing tayong mga Kristiyano, hindi po. Ayaw ko pong isipin nyo na ang mga Kristiyano ay papasok sa kaharian ng Diyos. Hindi po lahat ng Kristiyano ay papasok sa kaharian ng Diyos. Yun lamang tapat na tagasunod. Ano po yung faithful servant, faithful disciples ng ating Panginoon. Yun lamang po ang papasok sa kaharian ng Diyos. Hindi po Kristiyano lang. Ang Kristiyano po kasi, uulitin ko, ay katawagan po yan sa mga taong naniniwala sa Diyos. Kagaya niya, pagka nagpabinyag na yung isang reliyon, ang tawag sa kanya ay Kristiyano. At yung mga hindi Muslim, ang tawag sa kanila ay Kristiyano. So, lahat ba yun ay sumunod sa kalooban ng Diyos? Lahat ba yun ay sumusunod sa utos ng Diyos? Hindi naman po. Subalit lahat yun ay naniniwalang may Diyos. Pero hindi po, sabi nga ni Pablo, wala ang kapangyarihan ng pagiging makadiyos nila. Ano ang kapangyarihan ng pagiging makadiyos? Yung ikaw ay sumusunod sa mga utos ng ating Panginoon at nakikita sa buhay mo ang pagiging tagasunod ng ating Panginoon. Sabi nga sa 2 Corinthians 5:17, ikaw ay bago ng tao, hindi na ikaw yung dati. Tingnan nyo ang mga Kristiyano ngayon. Kung titignan natin, mayroong mga Kristiyano na palamura, may mga Kristiyano na pumapatay, mga Kristiyano masasama ang ugali, mararamot, madadamot, mga marites, mga chismosa, maraming Kristiyano yung mangingino, mga drug addict.
Mga Kristiyano po yan. Sa palagay nyo po, ay papasok yan sa kaharian ng Diyos? Hindi po yan papasok sa kaharian ng Diyos. Pero mga Kristiyano po sila. Pero ang sabi po doon sa Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon ay maliligtas. Sino lang? Yun lamang sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Ano ba ang kalooban ng Panginoon? Ang kalooban ng Panginoon ay maligtas ang buong sanlibutan. Dahil siya ang lumikha sa mga tao. Siya ang lumikha ng sanlibutan. At noon pa lamang po, uulitin ko sinasabi ko, noon pa lamang po ay planado na ng Diyos ang buhay natin. Kaya nga sabi ng Panginoon dito kay Pedro, get behind me, Satan. You are not setting your mind on God's interest but mas. At kilala natin si Satan, di ba? Ang galing niya mag-quote ng mga verses sa Bible. Pero ito ay hindi parang lang parang pinoprovoke ka lang or parang ini-entice ka lang niya. Or tinutokso ko yung kagaya na ginawa kay Eva, di ba? Hindi naman siya nagsinungaling, pero patanong ang kanyang sinabi. Ano sabi niya? Totoo ba? Yun pa lamang po, doon pa lamang sa salitang yan, totoo ba? Nagbibigay na siya ng masamang kaisipan. Mapapatanong katuloy, di ba? Totoo nga ba? Magkakaroon katuloy ng alinlangan sa ating Panginoon kapag si Satan ay pumasok na. Kaya nagko-quote si Satan ng mga verses sa Bible ay para lamang gamitin niya na iligaw ang ating kaisipan. Kagaya ng Panginoong Hesus, sabi niya ni Satan sa ating Panginoong Hesus, nung siya ay nagpa-fasting, pagkatapos niya mag-fasting, ano sabi ni Satan? Alam niya, gutom ang Panginoon, nagugutom na kasi syempre tao pa lang siya. Ano sabi niya, gawin mong tinapay ang mga batong ito dahil nasusulat, no? Pero ninyo, hindi ba panunukso yun ni Satan? Ito, sinabi rin yung espiritu ni Satan ay nagsalita sa pamagitan nitong si Pedro na sinabi, hindi totoo na mangyayari yung after na siya ay papatayin at pagkatapos after 3 days ay mabubuhay siya. Sabi siguro ni Peter, hindi mangyayari yun. Kagaya rin nung sinabi niya na hindi niya itatatwa ang Panginoon. Hindi mangyayari. Pero planado na yun Naisulat na nga sa Old Testament yun na siya ay papatayin ng mga tao na nag-reject sa kanya at siya ay muling mabubuhay after 3 days. Kaya nga siya tinawag na Kristo dahil siya ang magliligtas sa atin. Dahil siya ay mabubuhay after 3 days. Kung hindi nabuhay ang ating Panginoon after 3 days, anong mapapala natin? Kahit na sumampalataya tayo sa Kanya, patay naman siya, anong magagawa natin? Ang daming mga religious leaders na tiningalan ng mga tao bilang mga santo, bilang mga anong tawag dito, alagad ng Diyos, at yung iba ginawa pa nilang Diyos-Diyosan ang mga leaders nila. Pero alam niyo, natatawa nga ako dyan sa mga religious leaders na yan kagaya na hindi na ako magbabanggit ginawa nilang Diyos ang kanilang mga leader na yan, pero patay, hanggang ngayon patay. Nananalangin pa sila doon, pero patay naman. Ano magagawa ng patay? Tandaan natin, ang taong namatay ay walang magagawa para sa atin. Kahit na 100,000 beses kang manalangin, pudpurin mo na yung tuhod mo, ilabas mo na, mamatay ka na, hindi ka matutugunan ng mga tinatawagan mo. At kung sakaling tumugon po yun, ay hindi naman sila yun, kundi si Satanas. At kung hindi si Satanas yun, ang Panginoon, bakit? Para ma-realize mo na ang nagbibigay talaga ng biyaya sa iyo ay ang Diyos. Kung si Satanas naman yun, para naman iligaw ka sa iyong paniniwala at matuon ka talaga doon sa iyong pinananampalataya ng leader mo na ginawa mong Diyos. At mawala ang iyong, mawala ang iyong kaisipan na ang Diyos ang
punong-puno ng biyaya na nagmamahal sa iyo, na siyang may karapatan na magligtas sa iyo at magbigay ng lahat ng iyong pangangailangan. Lahat po yun ay sa isip ng tao, sabi nga, na ginagawa at inilalagay ni Satan para maligaw ang ating kaisipan doon sa interes ng Diyos, at inilalagay niya yung interes na yan sa mga tao. 'Di ba? Ang mga tao naman ang talagang may mga hindi magagandang kaisipan no? Tingnan niyo si Peter, kung ano-ano. Pero si Peter ang pinakamatapang daw sa kanila, pero pinakaduwag naman po yan. Kasi bakit pinakaduwag? Nung tinanong siya nung pinapahirapan ng ating Panginoong Hesus, tinanong siya nung babae kung o sinabi ng babae na ikaw isa ka sa alagad ni Jesus, yung bigla sinabing hindi. Kaya sinabi ng Panginoon na sa pangatlong beses na pag ng manok, itatatwa siya. Nakakatuwa. Kaya nga binigyan siya ng manok sa tabi niya di ba? May rebulto si Pedro at merong manok sa tabi niya. Hindi ko maiisip kung bakit mga kaisipan ng mga tao ay maliligaw ng ganon. Hindi ko maisip kung bakit o ma-realize na maano naman sila, matatalino naman, di ba? Matatalino naman. Minsan nga may mga nagpupunta sa simbahan dyan, sa mga iba't ibang relihiyon. Excuse me po, may naamoy ako hindi maganda. Sa iba't ibang relihiyon na nakabarong pa, naka coat and tie. Ibig sabihin mga may pinag-aralan. Yung iba po ay mga doktor pa, mga attorney, may mga professional. Pero bakit sila naligaw ng pananampalataya? No? Excuse me po. So dito sabi ng Panginoon, get behind me, Satan, for you are not setting your mind on God's interest, but man's. Ulitin ko po, ang plano po ng Diyos sa atin ay tapos na. Pati yung pangalan natin ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Hindi yun na kapag tayo po ay alam nyo sa paniwala ko po, hindi po mangyayari na buburahin ng Panginoon ang ating mga pangalan. Yung nabura doon talagang wala doon sa listahan ng pangalan. Kasi bakit siya naligaw ng landas, di ba? At yung plano po ng Panginoon sa atin ay buhay na walang hanggan. Nakasulat na po yun. Nakasulat na po yun sa plano, sa book, sa blueprint ng Panginoon. Doon na yun sa blueprint natin. Hindi na tayo kailangan maligaw, no? Excuse me. Kaya nga po dapat pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos para alam natin na yung mga mangyayari sa buhay natin ay merong pakialam ang Diyos. Kung nahihirapan ka, kasama mo ang Diyos, di ba? Kasama mo ang Diyos. Sabi nga niya hindi kanya pababayaan at hindi kanya iwanan. Kung nahihirapan ka, kasama natin ang Diyos. Kailangan pagtagumpayan mo yan. At hindi ikaw ang talagang nagtatagumpay sa iyong mga pinagdadaanan, kundi ang Panginoong Hesus ang nagdadala sa iyo para magtagumpay ka. Para malagpasan mo yung proseso. Nasa proseso po tayo ng paglilinis. Hindi tayo nasa proseso ng kapahamakan. Tayo po ay nasa proseso ng paglilinis. Kasi papasok tayo sa kaharian ng Diyos Pwede bang pumasok sa kaharian ng Diyos na ang daming problema na hindi napagtagumpayan? Maraming sama ng loob, maraming sakit ng ulo. Papasok ba tayo doon? Kukunin ba tayo ng Panginoong Hesus pag dumating yung kanyang yung pagdating niya, yung tinatawag nating rapture, na meron tayong mga kalooban na ganon? Siguradong hindi. Pero dahil dumadanas tayo ng paghihirap, ang Panginoon nga dumanas ng paghihirap siya na nga yung lumikha sa atin. Tayo pa kaya, exempted ba tayo doon? Hindi. Kung ano ang pinagdaanan ng Panginoon,
na hindi naman talaga gano'n katindi, eh gano'n din ang pagdadaanan. Maghihirap din tayo. Mahihirapan din tayo. Kaya nga tayo na mga itinalaga ng Panginoon ay magsumikap. Sabi niya, pagsumikapan. 'Di ba? Pagsumikapan na unahin nating hanapin ang kaharian ng Diyos. Pagsumakitan, hindi pagsumikapan, kundi pagsumakitan. Ang ibig sabihin niyan, sa kabila ng maraming troubles, sa kabila ng maraming problema, ay dapat ang inuuna nating hanapin ay ang kaharian, ang paghahari ng Diyos. Na tayo ay pagharian ng Panginoon. Yung pagsumakitan, merong kasamang yan, may kasamang mga challenges yan, mga sufferings. Pero yung pagsikapan, meron din mga challenges yan, pero hindi ganun katindi. Kasi doon sa pagsikapan, pwedeng ginagawa mo yan dahil meron kang kakayanan, meron kang kaalaman. Pero doon sa pagsumakitan, ay talagang dadaan ka sa mainit na, ang tawag dito, sa mainit na, sa apoy. Dadaan ka sa apoy. Parang ginto po yan na. Para lumabas yung kinang ng ginto at ng silver, kailangan dumaan ka sa apoy. Bakit? Sa apoy ba masarap? Mahirap sa apoy, di ba? Masusunog. So lahat ng mga hindi dapat nakasama ng gold at ng silver, nawawala, napapalis. At ang naiwan doon ay ang purong ginto at purong silver lang. So ang ibig sabihin po, tayo na mga tagasunod ng Panginoon ay kailangan dumaan sa proseso ng ganun. Ang proseso natin ay yung mga sufferings at mga challenges na pinagdadaanan natin sa buhay ngayon. Marami po mga challenges. Akala nyo ako walang challenges, walang pagsubok na dumarating at hinaharap? Marami po akong pinagdadaanan. Marami po kami pinagdadaanan. Wala naman kasing tao na perpekto. Walang tao na hindi dadaan sa proseso. Pero kailangan nating malusutan lahat ang proseso na yan. Kailangan natin na ito ay malagpasan. Kailangan natin na magtagumpay sa proseso na yan, sa paglilinis ng Panginoon. Kasi ang benefit po niyan ay buhay na walang hanggan. Doon po sa buhay na walang hanggan, wala na pong proseso, wala nang paghihirap, puro kagalakan na lang, kasiyahan, at masaya ang buhay. Yun ang totoong masaya, ang buhay. Kaya kung ikaw may pinagdadaanan ka ngayon, ay tawagan mo lang ang Panginoon, kasi siya naman ang magdadala ng mga pinagdadaanan mo eh. Tiwala lang sa Panginoon at pananampalataya. Tignan ninyo, tayo pong nabubuhay na tagasunod ng Panginoon. Meron ba tayong mga pagsubok na hindi pinagtagumpayan? Marami naman tayong pinagtagumpayan, di ba? Kaya manatili po tayo nagtatagumpay. Huwag po tayong susuko sa pagtatagumpay, sa prosesong pinagdadaanan po natin. Marami kung ikaw ay nagkasakit ng malala, kung ikaw ay nahulog sa kasalanan, kung ikaw ay nalulong sa masamang bisyo, may pag-asa ka pa. May pag-asa ka pa dahil kung tatawag ka sa Panginoon at hihingi ka ng tulong, at yung mga ginawa sa iyo ng Panginoon, pundasyon yan ng pananampalataya mo. Yung mga ginawa ng Panginoon sa iyong pagliligtas, pundasyon yan ng tiwala mo sa Panginoon. Kaya natin naranasan ang kabutihan ng Diyos, nanampalataya tayo, di ba? Nung maranasan natin yan. At naranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos, kaya tayo nagtiwala. Kaya dapat palagiin natin yan sa ating buhay, na tayo ay mananampalataya, tapat na mananampalataya. Hindi yung may sakit ka lang tapos tatawagan mo ang Panginoon, pag pinagaling ka, nanampalataya ka na. Hindi po, kagaya ng halimbawa sakit, ang tagal gumaling, ang tagal gumaling, pero may pangako ang Diyos eh. Di ba? Hanggat walang sinasabi sa iyo ang Panginoon na kukunin ka na niya.
Kagaya ni Pastor Greg, ilang taon siya na may sakit. Grabe, doon ako tinuruan ng Panginoon na panghawakan ang pananampalataya ko sa Kanya. Binalik ko sa Kanya lahat ng salita niya. Lahat. Sabi mo, Panginoon, sabi mo ganito, sabi mo ng salita mo, sa pamamagitan ng mga latay at sugat, kami nagsigaling. Ibinalik ko sa Panginoon ang lahat ng salita niya na nagbibigay sa akin ng lakas ng loob na tanggapin yung sitwasyon na yon ng may pananampalataya dahil isang araw ay magtatagumpay kami. Magtatagumpay si Pastor Greg sa kanyang dinadaan ng sakit at karamdaman at ako naman po ay magtatagumpay sa aking pananampalataya. Hanggang sa ako ay magtiwala na sa Diyos. Talagang doon ako tinuruan na parang kaya ang life verse ko ngayon Proverbs 5. Proverbs 3 verse 5. Kasi doon ako sa mahabang proseso na hindi ko na unti-unti lang yung pagtanggap ko sa yung pananampalataya ko ay unti-unti ko lang nakikita. Doon ako nagtiwala ako sa Panginoon dahil nakikita ko yung pananampalataya ko umuusad nangyayari, 'di ba? Kahit na paunti-unti lang. Doon ako nagtiwala sa Panginoon na anumang bagay ay dapat pagtiwalaan ng Diyos at mangyayari po yung kanyang pangako. Doon pa nga lang sa John 3:16 may pangako na Panginoon doon kung sino man ang maniwala. Maniwala pa lang yun hindi pa niya sinabing manampalataya kasi wala pa tayong pananampalataya noon di ba? Dahil sabi nga si Jesus ang author and the finisher of our faith. So wala pa tayong Jesus noon hindi pa natin natatanggap ang ating Panginoon sa buhay natin. Hindi pa tayo nakikipagkaisa kay Kristo noon. So wala pa tayong pananampalataya pero doon pa lang pinangakuan na tayo ng Panginoon. Ang sino mang maniwala pa lang ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi na siya mabubulok. Di ba? Tignan natin ang nangyari nung tinanggap natin ang Panginoon. Nagkaroon tayo ng peace of mind, tinanggap natin yung kanyang mga pangako. Pero pagkatapos noon ay kailangan na makita sa buhay natin yung pananampalataya natin sa Panginoon. Dahil tinupad niya ang kanyang salita di ba? Tinupad niya ang kanyang salita. At doon sa kanyang pagtupad sa kanyang salita, nanampalataya tayo. At dahil tayo nanampalataya, lahat ng pagdadaanan natin ay nagtitiwala tayo na makakaligtas tayo sa mga pinagdadaanan natin na mahirap. Planado na tayo ng Panginoon, mga kapatid. Kagaya ng ginawa ni Pedro na ang sabi ng Panginoon ay, "Get behind me, Satan." Si Satan po yung nag-intis kay Peter na sabihin yon. Pero ano sabi ng Panginoon? Yung nasa isip lang kasi ni Peter ay yung interest ng tao, pero hindi galing sa Panginoon kundi galing sa tao. So ang ating pong kinabukasan, ang ating pong pananampalataya ay masusukat kung paano po tayo naging tapat sa Panginoon. Planado na po kasi ng Panginoon ang ating buhay. Before the foundation of the world. Tandaan po natin yan. Before the foundation of the world, naligtas na tayo. Meron ng lamb na inihain para sa ating mga kasalanan. Diba? At meron na tayong destiny. Bago namatay ang Panginoon, may destiny tayo. Bago yung foundation of the world. Ano ba yung foundation of the world? Alam niyo doon sa Genesis chapter 1 verse 1, sabing ganun, ang mundo daw ay void, di ba? Walang hugis, walang void, wala. Pero nung verse 2 na sinabi ng Panginoon, "Let there be light." So ibig sabihin ay nagkaroon na ng foundation ang mundo. Kasi let there be light, ibig sabihin ay pwede na magkaroon ng ilaw, kaya lang sisindihan na lang. Diba? So may foundation na ang
Biruin nyo, before the foundation of the world, planado na ng Diyos ang ating kinabukasan, ang ating destiny, ang ating buhay na walang hanggan. Kaya ngayong, excuse me po, kaya ngayon sinasabing isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Abay, nakasulat na po yun. Hindi na po yun mabubura ng Panginoon. Ano ang ibig ko sabihin? Anuman ang sinabi at anuman ang batas ng Diyos ay hindi mababalik. 'Di ba? Ganito din sa ating sa ating mga tao, ang anumang sinabi ng hari o ginasto ng hari ay hindi mababalik. Ganon din, lalo na sa ating Panginoon. Kasi alam naman ng Panginoon yung future, yung mangyayari. Kaya nga, sabi ko sa inyo, tignan nyo yung mga tenses na yan. Yung past, present, and future. Kasama po yan sa ating pag-aaral. Kasama po yan, obserbahan po ninyo yan sa ating pag-aaral ng Biblia. Kasi alam na ng Panginoon ang mangyayari sa atin. At kilala na ng Diyos, sabi ni Pablo, di ba? Kilala na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. At anong sabi ng Panginoon? Yung mga pangalan na binigay mo sa akin. Yung mga pangalan na hindi na mapapahamak. O, nakita niyo na yan? Sa John, di ba sinabi ng Panginoon yan sa ating Ama, bago siya, yun yung prayer niya sa John 16 yata yan o 17, prayer ng Panginoong Jesus yan bago siya mamatay, no? Kasi naipangaralan niya ang salita ng Panginoon, ng kaligtasan. So, planado na ng Panginoon. Ang gagawin na lang natin ay sumunod sa plano ng Diyos at magtagumpay sa lahat ng ating pinagdadaanan. Yun lang po ang gagawin natin. Manalangin tayo at samahan tayo ng Panginoon na magtagumpay kasi hindi natin kaya. Kaya nga palagi nasa biyaya. Ano yung biyaya? Kailangan nandoon ka sa sentro ng ating Panginoong Hesus. Kailangan si Jesus ang nabubuhay sa iyo, hindi ikaw. Si Jesus ang Panginoon mo, hindi ikaw. Kaya nga, ang ating sentro ay ang ating Panginoon. At yan ang biyaya ng Diyos na ibinigay sa atin. Si Jesus ang biyaya ng Diyos na ibinigay niya sa atin para tayo ay maligtas, para tayo ay magtagumpay. Akala nyo ba pag nananalangin tayo, yung mukha natin ang nakikita ng Panginoon, ng Ama? Hindi po. Ang biyaya, si Jesus ang nakikita sa ating mukha. Hindi ang ating mga mukha. Si Jesus ang nakaharap sa Kanya. Si Jesus lang ang nag-iisang mediator natin. Si Jesus lang ang iisang tagapagtanggol natin. Ano ba yung mediator pati? Tagapamagitan. Wala nang iba. Kahit sino tawagan niyo santo-santo dyan, ay hindi kayo maililigtas at hindi kayo madadala ng mga yan sa harap ng Panginoon. Si Jesus lang. Wala nang iba. Kaya kung may tinatawagan pa kayong mga tao na namatay, nagpapatulong pa kayo, ay nako, magsaliksik kayo ng Bible, makinig kayo ng mga preaching o mga pangaral. Maling-mali po ang inyong ginagawa. Maling-mali po ang inyong proseso. Ang Panginoong Hesus lang po ang namatay para sa ating kaligtasan, para tayo po ay pumasok sa kaharian ng Diyos. Pero wala po siyang kasama. Ni si Mary, hindi niya po kasama. Kahit si Mary nga, tinawag niyang Lord si Jesus. Kahit si Mary, tinawag niyang tagapagligtas si Jesus. Ano pang masasabi ninyo? Kung sino-sino pa pang tinatawagan, nandiyan pati si Pedro tinatawagan, pati si Pablo tinatawagan, pati yung si Santa Teresita tinatawagan. Ako santa na ako because of Jesus Christ. Sabi nga doon sa sa mga epistles ni Pablo, 'di ba? To the saints of, ang ibig sabihin, buhay yung mga saints na yon, hindi patay yon, kinakausap ni Pablo. So sa atin, the saints of, to the saints of Pasig, I am one of them, no? At kung saan man kayo naroroon, kayo ay kasama doon sa mga saints na binanggit ni Pablo. Hindi yung mga patay na nahirapan dito, nag-suffer dito, at kung ano-ano nga nangyari sa buhay nila, pag namatay, tinawag ninyong santo or santa.
Hindi po ganun ang proseso ng santo at santa. Ang proseso po doon ay, ikaw ba'y naging tapat na tagasunod ng Panginoon? Kung hindi po kayo naging tapat na tagasunod ng Panginoon, ba't kayo tatawagin santo at santa? Ang santo at santa ay buhay pa. Kaya po, maling-mali po ang naitanim sa atin ng ating mga ninuno, ng mga religious leaders na yan, na tinawagan na santo at santa yung mga tao na nilikha lang ng Diyos. Biruin nyo, tawagin pa nga Mother of Jesus, Mother of God. My goodness, wala namang magulang ang ating Diyos. Mother of God, dahil kasi Mother of Jesus, tinanggap nilang God si Jesus. Pero wala pong mother si God. Si Mary ay naging mother lang ni Jesus dito sa lupa. Pero pagdating sa langit, hindi na niya mother yon. Anong sabi niya? Sino ang aking ina at mga kapatid? Anong sabi ng Panginoon? Ang kanyang ina at mga kapatid ay yung mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. Maliwanag yan. Sa Matthew, sa Mark, sinabi rin ba yon? Na sino? Kasi meron nandito yung yung mother mo at yung mga kapatid mo. So ano sabi ni Jesus? Sino ang aking mga kapatid? Sino ang aking ina? Ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid ay yun lamang sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga pagdating ng wakas sabi sa Hebrews, tignan ninyo, kasi basahin nyo ang Hebrews, hindi ko matandang kung chapter 1 yun. Anong sabi niya? Si Jesus ang ating pinakamatandang kapatid. Siya ang panganay na kapatid. Kaya nga siya double portion di ba? Sa Israel, ang mga panganay na anak ay may double portion. Kaya nga siya double portion, kaya nga siya ang naging tagapagligtas natin dahil siya yung ating panganay na kapatid. Kaya huwag niyo pong tatawaging ama si Jesus, mayroon tayong ama sa langit. Si Jesus ay ang ating panganay na kapatid. At tayo po ay sinasabi nga ni Jesus, sino ang aking mga kapatid? Ang aking ina. Yun lamang pong sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Tandaan po natin, planado na po tayo. Ang ating kinabukasan ay planado na ng Panginoon. At huwag nating papayagan na kunin ito o dayain tayo ni Satan dahil lamang sa mga naririnig natin na isulat mo ang aking buhay, ay ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Huwag po kayong mag-alala. Kapag ikaw ay tapat na tagapaglingkod ng Panginoon, tapat na alagad, nakasulat na yan. Before the foundation of the world, nakasulat na yung pangalan natin sa aklat ng buhay. Mabubura lang pag-usa kang tumalikod. Kung ako kasi naniniwala na yung mga taong tumalikod sa Panginoon na naging tapat naman sa Panginoon, ay talagang hahanguin ng Diyos yun. Hahanguin ng Diyos ang ang mga tao na yun na nahulog sa kasalanan. Yung mga bibitayin nga sa kulungan nakalabas pa bibitayin na yun nakalabas pa nakalabas pa at naging pastor pa yung iba, di ba? So ito pa ang isa. Kung anong meron ng ating Panginoong Hesus, meron din po tayo. Kasi tayo, yung hindi natin ginagamit yung kapangyarihan na binigay sa atin ng Panginoon. Hindi natin binabasa kasi ang kasulatan ng Panginoon. Na kung anong meron ang Panginoong Hesus, meron din tayo. Kaya tayo ligaw Kaya tayo madaling maligaw. Kaya tayo ay madaling madaya. May narinig lang tayo, paniniwalaan natin. Kasi hindi natin alam ang salita ng Panginoon. Sabi nga ni Pastora Yoli dito, our future is decided in Jesus. Nandun na, the author and the finisher of our faith, si Jesus. Kung may Jesus ka, ikaw ay totoong lalakad. Kung may Jesus ka, ikaw ay punong-puno ng biyaya ng Panginoon. Kung may Jesus ka, magtatagumpay ka. At ikaw ay magiging tapat na tagasunod ng ating Panginoon. Ayan.
Kaya magbasa po tayo ha, mag-aral po tayo ng Bible. Kasi hindi lamang ito para sa mga kakaunting tao or mga sinasabi nating Kristiyano, hindi po. Kasi ang Kristiyano hindi papasok sa kaharian ng Diyos. Yun lamang pong tapat na lingkod, tapat na disipulo ng ating Panginoon. At pag at the end, anong sasabihin ng Panginoon sa atin? Welcome, my faithful servant. Meron bang doon? Meron bang sinabing, welcome, my faithful, welcome, my Christian, may sinabi ba doon? Wala. Kaya ang Panginoon, alam nyo, yung isip niya talaga, yung kanyang all-knowing, ay nandun na sa kasi alam ng Diyos na gagamitin natin ang mga salita na yan para maging excuse natin at masabing tayo nga ay maka-Diyos. Pero salamat sa Panginoon sa kanyang katalinuhan, sa kanyang karunungan, sa kanyang mga salita na nililiwanag niya ang lahat ng bagay sa atin. Ano sabi niya sa Matthew 24 verse, ang manatiling tapat hanggang wakas. Meron na namang salitadong tapat, faithful. Wala po siyang sinasabi. Sa Bible po, 2 beses lang yata pong binanggit ang Kristiyano or Christian. Pero ang disciple ay 200 plus na binanggit sa Bible, lalo na dito sa New Testament. So ano ang paniniwalaan natin? Yung sinasabi at yung mga pangaral ng tao o yung salita ng Diyos? Ngayon, maging kagaya tayo ng Berea, ng taga Berea, kahit na anong pangaral na sabihin ni Pablo noon, ay sinasaliksik pa lang nila at maniniwala lang sila kapag nakita na nila ito sa Bible. Ay nako, lagpas na naman tayo sa oras, kaya mulit-muli ay gusto kong liwanagin sa inyo ang ating pangalan. Kung tayo ay tapat na tagapaglingkod at alagad ng Diyos, nakasulat na po yan before the foundation of the world. At kung tayo po ay papasok sa kaharian ng Diyos, nakatakda na po yan kung ikaw ay may biyaya ng Diyos. Ang ibig sabihin, kung ikaw po ay tagasunod, tapat na tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Kung si Jesus po ay nasa buhay mo, sigurado ka po. At ang ating buhay, sabi nga ni Pastora Yoli, ay nakasalalay na sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga po, wag po tayong mawalan ng pag-asa sa lahat ng pinagdadaanan natin, dahil nandiyan naman si Jesus. Siya ang umaakay sa atin. Siya ang nagdadala sa atin. Naalala nyo ba yung footprints in the sand? Na siya ang nagkarga sa atin? Kasi hindi natin kaya. Kaya kailangan natin ng taga-karga. Kailangan natin ng katulong. Kailangan natin ang Panginoong Hesus para sa ating pagtatagumpay sa buhay na ito. Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mga salita mo na nagbibigay ng kaliwanagan sa amin. Salamat Panginoon sa plano mo sa aming buhay na hindi kayang wasakin ng kaaway. Salamat Panginoon sa mga pangyayari sa aming buhay na kahit na mahirap, ay magtatagumpay kami dahil kasama namin ang Panginoong Hesus na siyang umaakay sa amin sa tamang daan. Salamat po Panginoon na nagtatagumpay kami dahil nagtagumpay ang aming Panginoong Hesus. Maraming salamat o Diyos dahil ikaw ay tapat sa iyong pangako at ikaw po ay tunay na kasama namin sa lahat ng oras. Hindi mo kami pinabayaan dahil mahal na mahal mo po kami o Diyos. At tinutulungan mo kaming maging tapat na tagasunod ng aming Panginoong Hesus. Salamat po sa mga salita mo na nagbibigay sa amin ng pag-asa, ng kaganapan, at ng tagumpay sa aming buhay sa araw-araw. Salamat din po Panginoon sa mga may sakit sa panahon na ito. Ikaw po ang patuloy na kumilos sa kanilang buhay at at mangyari ang salita mo sa kanilang buhay na sa pamagitan ng mga latay at sugat ng aming Panginoong Hesus, kami nagsigaling na. Salamat po sa buhay ng mga kapatid na mayroong mga sakit at karamdaman. Kung ano po ang kalooban mo sa kanilang mga buhay ay mangyari, O Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ganon din, Panginoon, sa mga nangangailangan, lalo na ngayon magpapasukan na sa mga nangangailangan sa pisikal, sa material, sa emosyonal,
at lalo na Panginoon sa spiritual na pangangailangan. Patuloy na ikaw po ang tumugon sa mga pangangailangan na to. Alam mo ito, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, dahil before the foundation of the world, provided mo na. Kaya nga po, ang ibig sabihin ng provided, past tense na yun, di ba, Lord? Provided. Na-provide mo na past tense na yun. Kasi na-provide mo na yan dahil nakita mo na ang aming mga pangangailangan. So, maraming salamat, Panginoon. Maging sa aming bansang Pilipinas, salamat sa patuloy na pagpapala mo at patuloy na pag-iingat mo sa aming bansa sa lahat ng uri ng dilubyo, ng kasamaan at ng sakit at karamdaman. Salamat sa mga Pilipino na patuloy mong pinagpapala at iniingatan, mga Pilipino nandito sa Pilipinas, mga OFW at mga Pilipinong naninirahan na sa ibang bansa. Salamat din sa bansang Israel, O Diyos, na siyang ginawa mong timetable para sa amin. Halimbawa, para kung paano kami susunod at kung paano kami susuway ay nandoon po at nakikita po namin yan sa buhay ng iyong bayang Israel. Salamat sa pag-iingat mo rin sa pamagitan ng Panginoong Hesus. Salamat dahil patuloy mong dinadala ang kapayapaan sa kanila, sa bayan mo, sa pamagitan ng aming Panginoong Hesus. Salamat din sa aming Pangulo at Pangalawang Pangulo na patuloy na pangungunahan mo ang kanilang buhay, ang kanilang mga desisyon, ang kanilang pangunguna dito sa aming bansa. Patuloy na ingatan mo sila sa lahat ng kasalanan, sa lahat ng kasinungalingan, sa lahat ng maling desisyon. Ingatan mo po sila sa lahat ng uri ng kapahamakan at sakit at karamdaman. Maraming salamat kasama ng kanilang pamilya. Maraming salamat po sa araw na ito, Ama. Pagpalain mo po ang bawat isa at patuloy na ikaw po ang makapangyari sa aming mga buhay. Ikaw po, Panginoon, ang makasama namin. Maluwalhati ka, Panginoon, sa aming buhay, lalo na sa maghapon ito. Pakaingatan mo po ang iyong mga anak sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa bawat isa. Lagpas tayo sa oras. Maraming salamat kay Brother Efren, Sister Mercy, kay Sister Norma, sa Bicol ka ba? Si Sister Yuling, at lalo na kay Sister Pastora Yoli. Ayan. Nakapag-share po siya. Sabi ko sa inyo, pwede kayo mag-share dito. Sulat nyo lang po ang inyong mga comments dito sa comments. Ayan. Sabi ni Pastora Yoli, our future is decided in Jesus. Ngayon, ano ba ang mga kalakaran sa mundo na to? Di ang kalakaran ay tumawag ka sa mga santo-santo. At maraming salamat po sa inyong pagsama. Ito pong ating devotion ay araw-araw po itong ginagawa. Ito po ay mula Lunes hanggang Linggo, 5:30 to 6:30 ng umaga. Makikita po nyo sa Facebook ang ating devotion sa Facebook, Pags Channel. Sa YouTube naman po ay Pags Family Channel. At i-share nyo na rin po. Share, comments, or like, or mag-react. Para po masubaybayan po natin. Doon po pag nag-subscribe po tayo sa YouTube, makapapanood pa po natin yung mga nauna. Ngayon po, kung meron pong bell, click na rin po natin para ma-update po tayo sa lahat ng ating ginagawa. Maraming salamat sa bawat isa at tandaan po natin, ang Diyos ang may ibig sa atin. Mahal tayo ng Diyos, huwag nating pagdudahan yan. Kahit nahirapan tayo, mahal tayo ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan at hindi niya tayo iiwanan. Hanggang bukas, si Noriel po makasama niyo bukas. Maraming salamat. God bless us all.